Ayan, no? Sinira niya starter relay. So, papakitaan ko yung mga kabek isang tutorial kung paano i-convert tong starter relay na ang gagamitin natin is Bosch relay. So, bago natin simulan mga kabek sa mga tutorial, kailangan nyo muna ng material kagaya nito. Bosch relay with ceramic socket. Original po ang kukunin nyo. Sa Shopee ko po, meron po tayo yan at marami hong nagbebenta ng mura nito at peke. Huwag ko kayong gagamit ng gano'n kung ayaw nyo masira ito, bumigay agad or madamay pa yung pinaka-starter motor nyo. Okay. And make sure din po, pag gagawin nyo na to, bunutin nyo po yung mga battery, terminal nya. So, ang unang gagawin natin mga kabekis, ito yung dati nya, no? Sira na to, ayaw mag-push start, sabi ng customer. Kasi nagtataka daw siya, pag pinatay niya yung susi, start pa rin. So, ibig sabihin kasi shorted na po itong starter relay mismo niya. So, nag-check ako. Nung hinugot ko to, bumigay, ayan. So, ganitong gagawin natin. Kailangan nyo po ng extra fuse. Kasi itong dating starter relay po, may kasamang fuse yan. Ang gagawin natin, hihiwalay natin itong fuse na yan, magkaroon siya ng sarili. At hindi na po 30 amp ang gagamitin natin, 15 amp lang. Kasi po, ang load na tatangay lang yan is yung para po sa mga ACC line natin. So, ganito na itsura niya, no? Ayan, yan kabuuan yan. So, i-open nyo lang siyang ganyan, no, mga kabekis. Itong linya na to, puputulin na natin to. Yung galing sa may socket na to. Tapos, maglalagay tayo ng extra fuse. Ihiwalay po natin siya sa connection ng starter relay. Ito. May 15 amp fuse. Ang gagawin natin dyan, itong fuse na po ito, yung isang paa po niyan, tatakbo na sa battery. Diretso na natin. At itong isang paa po niyan, pupunta po sa kulay pula nito. Yan pula na yan mga kabekis, papunta po ng susian yan. Para magkaroon ng power, okay? Itong black na to, pupunta po yan sa relay natin. 86 or 85 mga kabekis, kahit alin doon, no? Ako, as coding ako, sa black ko siya ilalagay. Okay, yung black white na to dito sa black ng relay natin. Tapos yung dilaw na to na may stripe na maliit na black ba yan, dito naman sa kabilang coil ng relay natin. Ngayon, itong green natin, ito yung 30. Pupunta po yan dito sa dyan sa positive na yan, nagaling battery live. I-splice natin yan. Ganon. Okay. And ito pong dalawang to, pagsamahin nyo na o kahit yung isa lang dyan, pero 87, basta Bosch relay ang gagamitin mga kabekis ha, pupunta po yan dito sa negative. Okay? Ganun lang po kadali. Gagawin natin ngayon, papakita ko sa inyo paano ko i-gakabit, paano ang pwesto nya, yung tamang splicing nito, kung ano magiging itsura nya mga kabekis. So, ito na itsura mga kabekis, no? Diyan nakapwesto. Mapapansin nyo, yung pulang pinutol ko, galing battery, pinagsama ko siya sa 30 ng relay natin. Yung itong black, magpunta po yan dito sa motor starter. Pumunta po yan dito sa 87. Dalawang 87 po ang Bosch. Parehas po may output yan pag nag-energize ang coil. So, isa lang ginamit ko, pwede na kasi sisikip yung pwesto. So, kahit alin dyan sa dalawa, mamili kayo. So, meron na yung dalawa, no? Ngayon, ito yung linya dati, yung tatlong wire. Sabi ko nga, itong black na may stripe na white, ilagay nyo sa isang coil ng relay natin. Negative po yan, no? Yan, dyan. Ito pong isa, yan po yung titrigger dito sa starter switch natin. Pupunta rito po yan. Kumbaga, ang pumasok po rito is positive line. So, may lalabas dyan, papunta rito. Sa linya na ito, magkakaroon ng power. Nasa kabilang trigger naman po ng coil. So, 85 by 86 yun, no? Tapos, 87 and 30 meron na tayo. Tapos na po tayo dyan sa starter relay. So, ano po itong isang to? Ito po yung sa ignition, papunta sa live ng susian. Ito po yung hiniwalay ko yung starter relay. Ikakabit na natin ito ngayon. Papatong ko lang siya dyan, cable tie ko. Yung isang paa nito, pupunta dyan. Ganyan. Then yung isa pong paa, patatakbuhin ko pupunta sa battery. Make sure po malinis po, no? Make sure po na walang loose connection. Lalo na sa starter relay, hindi pwede nag-loose connection yan. Safety ang unahin nyo, nakahinang, secured, malinis, at ulit original po ang gagamitin nyo. Huwag kayong gagamit ng mga mumurahing relay. Hala nyo lang makatipid kayo, mas magkakaproblema lang ako kayo dyan.
So ganito na itsura niya mga kabekis, no? Tape ko lang na maayos yan. So ito na yung bagong starter relay natin. Gamit natin is Bosch. Ito yung fuse na hiniwalay ko sa starter relay niya. Dumiretso na ng battery. Ayan na siya. Fuse ng power up. On na siya. So malalaman natin kung may problema to pag tinesting natin kahit wala pa yung gas tank. Tingnan sir, start mo nga. Dapat pipitik siya at mag-redondo. Sige. Okay. So hindi umi-start kasi wala na po yung gas. So sasalpak na natin to. Papahingan natin kung aandar nga talaga. Tingnan sir. Tingnan natin kung i-start. Sinara natin ka. So, umi-start na siya. So, gano'n lang mga kabekis, no? Alam nyo ba, kabekis, yung Bosch relay na yan, ever since sa mga kotse pa lang namin, mga old model, pag nasisira po yung starter relay namin, ang ginagawa po is Bosch relay. Agaya ho nung sasakyan namin na isang yung sa ayun nandiyan sa akin yung blue, yung Lancer. Naka-Bosch relay po ako, kinumbert ko na yun. Starter relay ko, gano'n na siya. Ang tagal na ho, simula noong 2019, ginanong ko na siya. Ganun katibay, basta original mga kabekis. Ngayon, pwede naman bumili kayo kung gusto nyo. Kaso yung iba kasi bumibili rin ito, aftermarket lang, wala akong silbi yun. Humumurahin lang, kukunin yung pamalit, replacement, mag-Bosch relay na lang kayo mga kabekis. Sigurado, sundan nyo lang yung video na yun, tatatag yan. Yung mga one click na lang, di ba sir? So yan, ang tutorial natin mga kabekis, tandaan nyo, lamang ang may alam sa Becky Works. Good day sa inyo.